Okay, sa umaga pong ito ay tayo po ay magsimula na. Muli po ay akin po nga binabati ang lahat po ng ating subscribers mula po sa Luzon, Visayas, Mindanao, and even different countries. Maraming salamat po sa inyo. Mahal ko pong mga taga-subaybay sa ating pong YouTube channel. At kung kayo po ay malapit lang po dito po sa ating pong location, dito po sa San Ildefonso, Malipangpang, ay kayo po ay aking pong personal na iniimbitahan. Kayo po ay makasama po namin sa ating pong pagsamba sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga suporta, sa inyong mga panalangin. At kay Tita Milagros, salamat po sa inyo pong pag-i-invite sa inyong lingkod this coming April 27 sa inyo pong anniversary sa Tarlac. Ako po ay darating po dyan sa inyong 12 years anniversary. Salamat po sa inyo pong pag-iimbita sa inyong lingkod na maging guest speaker sa inyo pong church 12 years anniversary sa lugar po ng Concepcion, Tarlac. At yan po ay naka-schedule na po at isang malaking kagalakan po na maging tagapagsalita ng inyo pong anibersaryo dyan po sa lugar po ng siyudad ng Tarlac. Okay? Muli po, maraming salamat sa inyo pong lahat. And then, mga kapatid, handa na ba kayong makinig sa oras na ito? Praise God. Okay? Sa oras na ito ay akin pong itutuloy po yung topic nung pong itinuro ko po nung bago po tayo mag-anniversary. Yung topic po about, why do you call me Lord, Lord? Ito po yung part 1 na hindi po natin natapos. Ito po ngayon yung part 2. At dito po sa ating pong topic na ito ay nagtatanong ang ating Panginoon kung bakit maraming tao tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon. Pero sinabi po niya, pero hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Doon po sa Luke chapter 6, verse 46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Maliwanag po na sinabi dito ng ating Panginoon na bakit tinatawag niyo ako na Panginoon, Panginoon? Pero hindi naman ninyo ginagawa ang mga sinasabi ko. So meaning to say, ang tunay lang pong may karapatan na tumawag ng Panginoon, Panginoon sa ating Panginoong Hesus ay ang mga tao na tunay na ginagawa ang sinasabi ng ating Panginoon. It means, wala pong karapatang tumawag ng Panginoon, Panginoon, Lord, Lord, ang bawat isang taong hindi ginagawa ang sinasabi ng ating Panginoon. Okay, balikan ko po yung part 1 para po ating pong i-recap yung part 1. Sabi po sa first point, bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? Do you trust me? Ang kauna-unahan pong hinahanap ng Panginoon sa bawat isang naisa tumawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, ay ang mga tao na nagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Second point, bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? Do you have fear on me? Bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? Mayroon ka bang takot sa akin? Ang ikalawa po na hinahanap ng Panginoon sa bawat isang taong tumatawag sa Kanya ay nais niyang totoong merong pong takot sa Kanya. And then, ikatlo, ito po yung part 1. Nire-recap ko lang po sa inyo mga kapatid. Ikatlo po na may karapatang tumawag ng Panginoon sa ating Panginoong Hesus ay, do you follow me? Ang mga taong tunay na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon ang may karapatang tumawag sa ating Panginoon. Okay, punta na po tayo mga kapatid sa part 2. Ito na po yung ating topic ngayon. Itutuloy na po natin yung topic about sa sinasabi ng ating Panginoon, why do you call me Lord, Lord? Handa na ba kayo mga kapatid?
Okay. Ika-4. Do you live for me? Ang meron lang pong karapatan na tumawag ng Panginoon, Panginoon, sa ating pong Panginoong Jesus, the Son of the Living God, ay yung mga taong nabubuhay para kay Lord. Kaya sabi ni Lord, do you live for me? Marami po kasing tao in different religions, iba't ibang relihiyon, pero tumatawag sa ating Panginoon, pero hindi tunay na nabubuhay para kay Kristo. Marami pong bagay na nakatuon ang kanyang buhay, hindi para sa Lord, kundi nabubuhay siya sa kanyang sariling pangarap lang. Nabubuhay siya sa kanyang sariling ambisyon. Nabubuhay siya para sa barkada lamang. Nabubuhay siya para sa bisyo lamang. Ito po ang nagpapatakbo ng kanyang buhay. Hindi po talaga siya nabubuhay para sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, napakaliwanag na kung tayo po'y tunay na isa sa tumatawag sa pangalan po ng ating Panginoon, isa po tayo sa nananampalataya at nananalig sa Panginoon at lagi pong dumudulog sa Kanya, ang nais pong makita sa atin ng Panginoon, mabuhay tayo higit sa lahat para sa Kanya. Kung tayo po'y nabubuhay para sa Panginoon, gaya po ni Abraham, napakinggan niyo pong message nung anniversary, nung last Sunday. Si Abraham po, ang first priority niya sa kanyang buhay ay hindi yung kanyang pangarap, hindi yung kanyang kayamanan, hindi yung kanyang anak na pinakamamahal, hindi yung kanyang asawa na pinakamamahal. Ang first priority ni Abraham sa kanyang buhay, sapagkat siya'y nabubuhay sa pananampalataya, siya'y nabubuhay sa pagsunod sa Panginoon, kaya kahit anong sitwasyon, kahit anong ipinapagawa sa kanya ng Panginoon, lagi po una ang Diyos sa kanyang buhay, sapagkat si Abraham ay nabubuhay para sa Diyos. The same thing with us. Ito po ang gustong makita ng Diyos sa ating lahat, na tayo po'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo dahil po tayo abala sa maraming bagay, abala sa ating pong maraming pangarap sa buhay. But first of all, we live for our Lord. Ito po ang ulat kung bakit tayo nabubuhay para sa ating Panginoon. Tingnan niyo po si Pablo. Sabi po ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21. Apostle Paul, for to me, to live is Christ and to die is gain. Makikita po natin si Pablo, hindi nag-asawa, hindi nangarap para sa kanyang sariling ambisyon. Baliktad ang nangyari sa kanyang buhay. Noong dati wala pa po siyang relasyon sa Panginoon, siya po'y ginagalang, nirerespeto, napakaganda ang kanyang sitwasyon sa buhay. But, nung magkaroon po siya ng right relationship sa ating Panginoon, nabaliktad ang sitwasyon ng kanyang buhay. Naranasan niyang bugbugin, naranasan niyang kaladkarin, naranasan niyang ikulong, naranasan niyang hagupitin. Baliktad ang nangyari. Yung dating magandang sitwasyon na kanyang nararanasan, pero nung siya ay kumilala at maglingkod sa Panginoon, baliktad ang kanyang naranasan sa buhay. Pero ang nakamamangha kay Pablo, kahit baliktad ang nangyari sa kanyang buhay, pero sabi ni Pablo, para sa akin, si Kristo ang aking buhay, at ang mamatay ay pakinabang. Kaya makikita po natin, ito po talaga yung may karapatan na laging magparangal, laging tumawag, laging makipag-usap through prayer sa ating Panginoon. Sapagkat si Pablo ay nabubuhay para kay Kristo. Church, tayo po, sino po ang nabubuhay kaya sa atin ngayon? Para kanino po tayo nabubuhay? Sino po ang first priority sa ating buhay?
Kaya napakahalaga po na sa bawat araw, bawat oras, bawat pagkakataon, dapat po kung bakit tayo nabubuhay, higit sa lahat, kaya tayo nabubuhay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po para sa maraming bagay sa ibabaw ng mundo. Kaya po mga kapatid, napakapalad po natin sapagkat sa araw na ito, first day of the whole week, Sunday, kung bakit tayo narito, sapagkat binigyan natin ng importansya ang Panginoong Hesus, ang Diyos sa ating buhay. Kung bakit tayo narito, pansamantala po nating iniwan ang mga halagang bagay sa buhay natin sapagkat tayo nabubuhay para sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pagpatuloy po natin yan. Lagi po nating i-first priority. Lagi po tayong mabuhay higit sa lahat para sa Panginoon. And I tell you kapatid, titiyain ko po sa inyo, hindi po lugi ang laging inuuna at nabubuhay tayo para kay Kristo. Amen! Hallelujah! Sapagkat ang lahat ng taong nag-alay ng buhay, nagbigay ng panahon at oras para sa Lord, ito po ang mga taong tunay na nagtagumpay sa kanyang buhay. Alam niyo po ba, hindi po ang mga taong nakahiga sa kayamanan, hindi po ang mga taong nakatapos ng maraming degree holder ang tunay pong tagumpay sa ibabaw ng mundo. Ang tunay pong tagumpay sa ibabaw ng mundo ay ang mga taong nagtalaga ng buhay, nag-alay ng buhay para sa ating Panginoon. It is a victorious life. Ito po ang tunay na matagumpay na buhay. Ang mga taong tunay na talagang ang Diyos ang nabubuhay para sa Kanya. Yan po ang victorious life na masasabi natin talagang tayo ang tunay na tagumpay sa ibabaw ng mundo sapagkat nabubuhay tayo hindi para sa sanlibutan kundi para sa ating Panginoon. Praise God. And then, second point. Why do you call me Lord, Lord? Sabi ng Panginoon. Bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? Do you honor me? Church, ang Panginoon ay naghahanap ng mataas na paggalang, respeto mula po sa ating lahat. Highly honor, highly respect ang hinahanap ng Panginoon. Paano po natin yon gagawin? Sa lahat po ng ating ginagawa, sa lahat po ng ating sinasalita, tiyakin po natin na napaparangalan, nabibigyan ng kaluguran ang Panginoon sa ating buhay. Sa lahat ng ating ibinibigay para sa Kanya, tiyakin po natin na ang Panginoon ay tunay na ating pong napiplease sa ating mga buhay. Tingnan niyo po si Abraham. Gaya po nung ating po na pag-aralan nung Sunday. Ini-offer niya, handa niyang i-offer, handa niyang patayin ang kanyang pinakamamahal at kaisa-isang tunay na anak na si Isaac. It is manifestation of highly honor, highly respect mula sa kanyang Diyos. The same thing with us. Hinahanapan tayo ng pinakamataas na paggalang para sa ating Panginoon. Kaya nga po, dito pa lang po sa lugar na ito, kahit ganito pa lang po yung lugar na atin, pilit po nating ginagawa na maiparamdam po natin sa Panginoon na dito pa lang po, nire-respect po natin, ino-honor po natin siya. Kaya kung bakit, sa pagpasok pa lang po natin, gusto ko po kayong talagang pangunahan na pagpasok natin sa holy place na ito na ating itinalaga sa Diyos. Atin na po siyang kausapin, atin na po siyang purihin through prayer na mataimtim sapagkat iyan po ang hinahanap ng Panginoon. Hello,
Ang lugar na ito ay hindi po palengke, hindi po public market. Ang lugar na ito ay isang holy place na kung papaanong si Abraham nang sumamba sa Diyos habang naglalakbay patungo sa dakong ituturo sa kanya ng Diyos, humanap po siya ng isang banal na lugar. At ang kauna-unahang lugar na hinanap niyang banal or holy place ay ang lugar ng Sikhem. Doon sa banal na lugar na alam niyang holy place yung lugar na yun na Sikhem, gumawa siya ng dambana at siya ay nag-alay doon sa dambana at nagpasimula po siyang nag-worship, sumamba at dumulog at nanalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Church, ito po sa ating kapanahunan ang pinakabanal na lugar. Kaya atin pong sama-sama napakaingatan ang lugar na ito sapagkat itinuturing po nating banal ang lugar na ito. At sa lugar na ito, mas taimtim natin na masasamba, mawo-worship ang Diyos. At sa lugar na ito, dito natin iaalay ang mga best effort, best time, best things na meron tayo para ipadama sa Diyos na siya po ay ating iginagalang, nire-respect, karapat-dapat parangalan, karapat-dapat igalang sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Kaya sabi ni Lord, bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Iginagalang niyo ba ako? Ano po ang sabi po niya doon sa aklat ng Malakay chapter 1 verse 6 to 8? Tingnan niyo po ang saloobin ng Diyos. Naglalabas po ng hinaing ang Diyos sa aklat ng Malakay chapter 1 verse 6 to 8. Sinabi ni Yahweh sa mga saserdote, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Ako ang inyong ama, bakit di ninyo ako iginagalang? Ako ang inyong Panginoon, bakit di ninyo ako pinagpipitaganan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itinatanong pa ninyo, sa paanong paraan ka namin nilalapastangan? Naghahain kayo ng karumal-dumal na mga handog. Gayon may sinasabi ninyo, paano naging karumal-dumal ang aming mga handog? Hinahamak ninyo ang aking dambana. Kapag naghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit, subukin ninyong ihandog iyan sa inyong mga pinuno, siya kaya'y matuwa sa inyo. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. During that time, times of Prophet Malakay, ang mga Israelites, sila po ay nag-o-offer ng mga iba't ibang uri ng hayop kapag sila ay sumasamba. But I sad to say, ang kanila pong pinipili sa mga hayop na alaga nila, like for example, yung mga tupa na pilay, pingkaw, bulag, payat, may sakit. Ito yung pinipili nila at dadali na doon sa lugar na sambahan nila. Nakalulungkot sapagkat kung ano yung pinakapangit, kung ano yung pinakapayat, kung ano yung may sakit, kung ano yung pilay, pingkaw, bulag, may kapintasan, ito yung kanilang ino-offer at sinusunog sa Diyos. Kaya dito po ay naglalabas po ng hinanakit ang Diyos. Subukin niyong ialayan sa inyong mga Panginoon, sila kaya'y matuwa sa inyo, sabi ng Diyos. Iginagalang ninyo ang inyong mga ama. Ako ang inyong ama. Ginagalang niyo ang inyong mga Panginoon. Ako ang inyong Panginoon, sabi ng Diyos. So makikita po natin, sa lahat ng ating ino-offer, time, effort,
paglilingkod, o mga bagay na meron tayong biyaya mula sa Diyos. Church, tiyakin po natin na yung mga offerings na ito ay hindi para po bang tira-tira, hindi para po bang mga walang halaga, hindi para po bang walang kwenta, na ito yung ating ino-offer sa Kanya. Yung pinaka-the best ang nais ng Panginoon na ating pong i-offer sa Kanya. Na mula sa atin buhay, anumang meron tayo, ibalik natin sa Panginoon bilang isang haing handog para bilang pasalamat at pagbibigay ng paggalang natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya lahat po dapat, mga kapatid, ng ating ginagawa para sa Lord, tiyakin po natin na malulugod, matutuwa, masisiyahan ang ating Panginoon Diyos. Anuman ang ating ino-offer para sa Kanya, the best po yung ating ibigay. Tingnan niyo po, mga kapatid, kapag meron po tayo mga magiging bisita na mga pandangal, alam po natin yung ating bisitang ito ay hindi basta-basta. Ano po yung ating gagawin? Ipagluluto po natin ng masarap na putahe. Ipagpiprepare po natin ng masarap na pagkain. Ipagpiprepare po natin ng masarap na dessert. Hindi masama po yon, sapagkat gusto po nating bigyan ng mataas na appreciation yung ating magiging bisita sa ating tahanan. Pero minsan po, kapag po ang Diyos na po ang ating pong bibigyan ng appreciation, lahat naman po ng pagpapala na meron tayo, lahat naman po na tinatamasa natin ng blessing ay mula po sa Diyos. Naniniwala po ba kayo na lahat ng meron kayo ngayon, ito'y mula sa Diyos? Hindi po tayo po pwedeng magmalaki na ito'y pinagpagala natin. Tayo po yung nagsipag, tayo po yung nagtiyaga, hindi na po tayo halos na mahinga, hindi na po tayo halos natulog. Kaya po natin ito na-achieve dahil sa ating sariling lakas. Tama, sa inyong sariling lakas. Kayo ang nagtiyaga, kayo ang nagpagal. Pero titiyakin ko sa inyo, yung lakas at kalusugan ninyo, hindi mula sa inyo. Mula iyan sa Diyos. Kung bakit kayo nakapaghahanap buhay. Kung bakit nagagawa ninyo ang mga bagay na gusto ninyong gawin. Kung bakit nakapag-iisip kayo ng mga best idea. Kung bakit nagiging creative kayo. Meron kayong wisdom, meron kayong talents, meron kayong knowledge. Lahat yan mula sa Diyos. Madalas po, ito po yung nakakalimutan po natin. Ang nakikita po lagi natin yung tagumpay dahil sa ating sariling pagsusumikap. Pero po set aside po natin minsan sa maghapon nating pagtatrabaho, sa maghapon nating ginawa sa ating buhay. Nakalimutan natin na kaya po tayo hindi na aksidente, kaya po tayo hindi na disgrasya, kaya po natin natapos ang mga bagay na dapat po natin tapusin sa ating buhay. Ito'y dahil sa guidance and protection ng Diyos. Ang punot dulo po'y walang iba kundi ang Diyos. Kung bakit ka kumikita, kung bakit pinagpapala ka, kung bakit ikaw ay maraming karunungan, kung bakit marami kang idea, kapatid, lagi mong alalahanin ang Diyos ang nagbibigay sa iyo niyan. Ngayon, kapag naintindihan mo na, kapatid, na lahat pala ng bagay na meron ka, ay buhat sa Diyos, hindi pala yan mula sa atin lang. Kaya dapat po yung ating i-offer sa Kanya. Dapat po lahat ng mga bagay na mula sa Kanya, na biyaya at pagpapala na tinanggap natin sa Kanya, dapat po, hindi tayo pipili ng mga pingkaw, bulag, pilay. Ang pipiliin po nating offering para siya'y maparangalan
para talagang mapatunayan talaga natin siya iginagalang natin, nirerespeto natin, kumbaga po sa parti po ng buong manok, hindi po yung leeg, hindi yung pakpak, hindi po yung hita. Ano po ang pinakamalaman na parte sa manok? Pitso. Pitso ang pinakamalaman na parte ng laman sa manok. Kaya kung mapapansin niyo po sa Old Testament, itinatapon lang yung leeg, yung pakpak, yung hita. Kapag nagpapatay sila ng mga ibon, kapag ibon po ang kanilang handog, at ang kanila pong isineset aside na part doon ay yung pitso ng ibon na yon. At yun po yung kanilang maingat, nalulutuin, susunugin sa ibabaw ng dambana upang yung mabangong samyong iyon ay malanghap ng Diyos. Kapag nagpatay sila ng mga karne, tupa, baka, ang kukunin po nilang parte ron ay yung pinakamagandang parte, yung po yung mga pigi. Ito po yung mga pigi, yung pinakamagandang part. Yung pong mga steak, yan po yung pigi. Yan po yung napakamahal na part na atin pong bibilin sa mga restaurant. Malulula ka sa presyo sapagkat yung part na pigi ng baka ay napakamahal. At sa Old Testament, yung pong mga piging iyan, yan po ang maingat na hinihiwa nila at yan po ang ino-offer nila sa Diyos sa ibabaw ng dambana para patunayan nilang talagang iginagalang nila, pinararangalan nila, pinasasalamatan nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero yung mga Israelita na pasaway, mga Israelita na matigas ang ulo, mga Israelita na binabaliwala ang Diyos, mga pingkaw, bulag, may sakit, ang kanilang ino-offer sa Diyos. Church, sa ating kapanahunan, ang nais ng Diyos, best part in our blessing ang ating ibinabalik para sa Panginoon. Titiyain ko po sa inyo, kapag nakita ng Diyos ang ating pong mataas sa paggalang, mataas sa pagpapahalaga, sa pagbabalik ng ating pong mga offering, anumang klaseng offering yan, ang Diyos po'y maluluha at magagalak. At naniniwala ako na patuloy at patuloy mararanasan ng bawat isa po sa atin ang highly favor comes from our God. Amen? Malakay chapter 1 verse 9, tumawag man kayo sa Diyos ay hindi kayo pakikinggan. Kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Diyos. Listen carefully. Ito pala ang dahilan kung bakit ang mga panalangin ng maraming tao ay hindi pinakikinggan, hindi tinutugon ng Diyos, sapagkat siya ang may sabi sa Malakay chapter 1, verse 9, tumawag man kayo sa Diyos, ay hindi kayo pakikinggan, kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Diyos. Nakita po natin kung bakit maraming panalangin, maraming usal, maraming dasal, parang tumatalbog lang sa kisame. Walang tugon ng Diyos. Walang response ang Diyos. Why? Sapagkat hindi madama ng Diyos na tinatawagan natin yung mataas nating pagpapahalaga at paggalang sa Kanya. But, kapag nararamdaman ng Diyos ang ating paggalang, kapag nararamdaman ng Diyos ang ating mataas na respeto sa Kanya sa lahat ng ating ino-offer sa Kanya at ibinibigay, titiyain ko sa inyo, hindi nyo pa nasasabi. Nasa isip at damdamin pa lang natin ang mga panalangin, dumarating na ang tugon at sagot ng Diyos sa panalangin natin. Amen? Kaya mga kapatid, tiyakin po natin sa lahat ng ating ibinabalik na handog, napaparangalan, nalulugod ang Diyos at nararamdaman niyang iginagalang natin siya.
Next point. Why do you call me Lord, Lord? Do you worship me? Wow. Ang meron po palang karapatan na tumawag ng Panginoon, Panginoon sa ating Panginoong Hesus ay ang mga tunay na sumasamba sa Kanya. Kung bakit po tayo darito sa lugar na ito, saan man po tayo nagmula, saan man po tayo nanggaling, kasi po ang isang dahilan para sambahin ang Diyos sa lugar na ito. Amen? Hallelujah. Atin po siyang binigyan ng priority ngayon. Atin pong isinara ang ating mga hanap buhay. Atin pong kinansel ang ating mga appointment. Atin pong iniwan pansamantala ang ating maraming gawain. Why? Sapagkat para i-worship ang Panginoon na mga Panginoon at Hari na mga hari na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, I challenge to all of you. Huwag niyo pong ipagpapalit ang araw ng linggo sa kahit anong uri ng okasyon, kahit anong uri ng gawain, sapagkat ang Panginoon ang may sabi. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Sinasamba niyo ba ako? Babalikan ko po muli si Abraham nung topic nung Sunday. Nakita po natin kung gaano kalalim ang pagpapahalaga ni Abraham about worship to God. Siya po ay naglalakbay patungo sa lugar na ituturo sa kanya ng Diyos. Pinaiwanan sa kanya ang lugar na kanyang nilakhan kung saan po sa tumanda. Pinagpala ng Diyos. Pinaiwan sa kanya ang mga mahal sa buhay, relatives. Pero nung siya po'y naglalakbay, isinantabi niya ang kanyang sariling damdamin na may kalungkutan. Isinantabi niya ang kanyang damdamin na iniwan niya ang kanyang mga mahal sa buhay, mga kamag-anak. Isinantabi niya ang kanyang lugar na nilakhan, ang lugar ng haran na mahal niya. At ang inilagay niya sa kanyang isip at damdamin habang siya'y naglalakbay na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Iniintay lang niya ang instruction ng Diyos na ituturo sa kanya ang isang lugar na kung saan dadalhin siya ng Panginoon. Pero habang naglalakbay siya, 3 lugar ang kanyang hinintuan upang gumawa ng dambana, maghandog ng hain offering at para sambahin ang Diyos. So makikita po natin ang grabe pong pagpapahalaga ni Abraham about worship. Kailangan niyang pumulot ng mga bato kung saan-saang lugar at iipunin niya yon sa isang lugar at gagawin niyang dambana. At pagkatapos niyang maipon ang mga batong malalaki na yon na nagawa niyang dambana, kailangan pa niyang magpatay ng isang walang kapintasan at malusog na tupa. At pagkatapos niyang mapatay ang isang tupa, ito ay kanyang ihahain doon sa dambana at kailangan pa niyang kumuha ng mga kahoy at sunugin yung kanyang hain na tupa. Ganun po kadami pong dapat gawin kapag si Abraham ay sasamba sa Diyos. Pero sa ating pong panahon, hindi mo na kailangan maghanap ng mga bato para gumawa ng dambana. Hindi mo na kailangan pang humuli ng tupa, kambing, baka para patayin, para ihandog sa dambana. Maliligo na lang tayo, magbibihis. Sasakay sa sasakyan, magkukommute, pupunta sa lugar na kung saan pinagkaisahan natin para sambahin ang Diyos. Kaya mga kapatid, nasa atin na po ngayon lahat ang pribilehiyo. Wala na pong ganong effort. Pero ang nakalulungkot po sa ating kapanahunan, tayo po'y nasa panahon ng biyaya at grasya. But nakalulungkot, I sad to say, napakarami pong mananampalataya. Hindi po mabigyan ng importansya ang Panginoon
pag-araw ng pagsamba. Asaan si Brother Boy? Tayo ka nga, Brother Boy. Alam niyo po ba kung saan nanggagaling si Brother Boy bago po makarating dito? Ito po isa sa ating subscribers. Siya po nanggagaling pa ng Carmona, Cavite. Carmona, Cavite. Ilang oras ang biyahe mo nakasingle lang po siya. Ilang oras ang biyahe mo, Brother Boy, papunta rito? 4 na oras. Papunta lang po dito, 4 na oras. From Carmona, Cavite. Pero alam niyo po ba, 4 na oras ang biyahe? Alas 8:30, narito na po yan. Every Sunday. Kalabitin mo ngayong katabi mo. Kapatid, ikaw, anong oras ka dumarating? Hello? From Carmona, Cavite, consistent, 4 hours ang kanyang travel, nakakarating po ng 8:30. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, nakakahiya naman sa'yo. Hello? Bakit po niya nagagawa iyon? Kasi gusto niyang totoong sambahin ang Diyos sa lugar na ito. Amen? Church, sige Brother Boy, salamat. Patuloy ka nakapagbibigay ng inspirasyon, hamon sa aming lahat. Kasama na ako. Grabe yung iyong sacrifices. Grabe yung iyong effort para sa Lord. Ilang buwan ka na sumasamba rito, Brother Boy? Ilang buwan na? 5 buwan na. 5 months na po siyang sumasamba rito. Consistent. Dahil alam niya yung kanyang ginagawa. Marami naman po siyang pwedeng sambahan sa Cavite, pero sabi nga niya, marami na siyang napuntahan na gawain doon. Pero dito niya nararanasan ang galaw ng Diyos. Mga kapatid, napakapalad natin. Meron tayong bagong sanctuary na kung saan nandun ang presence ng Lord. Pero kung hindi natin ito i-appreciate, wala po. Walang mangyayari. Ang kailangan po natin, i-appreciate po natin ang Panginoon. Ibigay po natin yung best effort. Best time. Best offering para sa Lord. At ibigay po natin ang ating tunay na best worship para sa Lord. Sapagkat kapag ito po'y naranasan ng Diyos, titiyain ko po sa inyo, ang Diyos po ay gagalaw at kikilos sa ating mga buhay. Ano ba ang tunay na pagsamba na hinahanap ng Diyos? Ano ba ang tunay na pagsamba na hinahanap ng Diyos? Tingnan niyo po, sabi ng Diyos sa John chapter 4, verse 23 to 24, "Subalit dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Ano po ang gustong pagsamba ng Diyos? Worship in the Spirit and truth. Ang gusto ng Diyos, kapag sinasamba siya, sambahin siya sa Espiritu. Sambahin siya sa katotohanan. Wala kang dapat luhuran. Wala kang dapat kausapin na anumang uri ng larawan, anumang uri ng rebulto. Kasi po kapag tayo ay sumasamba, nagpaparangal, na meron kang ibang kaharap, meron kang ibang pinagtutuunan na larawan, o anumang uri na rebulto, hindi ang Diyos ang ating sinasamba. Amen. Ang binibigyan po natin ng parangal,
at pagsamba ay yung rebulto o yung retrato na nasa ating harapan. Ang gusto ng Diyos, walang anyo, walang anong uri man na hugis, larawan. Sapagkat ang sabi ng Diyos sa kanyang salita in the book of Matthew 18 verse 20, makinig po kayo, sabi ng Panginoon sa Matthew 18 verse 20, saan man may dalawa o tatlo na nagtitipon-tipon dahil sa aking pangalan, ay dumudoon ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya dito po sa lugar na ito, kung bakit po tayo nagtitipon-tipon, wala po tayong mga inilalagay na kahit anong uri ng anyo, larawan, rebulto, sapagkat ang nais ng Diyos sa kanyang salita, ang hinahanap ng Diyos na tunay na pagsamba ay pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya palakpakan po natin ang Diyos. Napakapalad po natin sapagkat tayo po'y isa sa tama ang ating ginagawang pagsamba. Pumapalakpak tayo, umaawit tayo, sumasayaw tayo, kasabay ang mga iba't ibang uri ng mga instrumento at ang ating inaawitan at ang ating pinararangalan ay ang Diyos na hindi nakikita pero lubos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Praise God! Kaya po, nag-glorify ang Diyos na nasa langit. At ang kanyang presensya, ang kanyang espiritu ay sumasa atin, nararanasan natin. Kaya kung bakit meron tayong nararamdaman, kung bakit meron tayong nararanasan, ito'y dahil sa galaw at pagkilos ng banal na espiritu sapagkat nag-glorify natin ang Diyos every time na tayo'y nagsasama-sama para sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Amen. Kaya mga kapatid, kung magpahanggang ngayon, I'm sorry to say, meron pa po kayong mga rebulto, larawan sa inyong mga bahay. Tanggalin nyo na po yan. Ayaw po ng Diyos na meron tayo mga ganyan sa ating mga bahay. Kung hindi nyo po kayang tanggalin, sa akin nyo po dalhin. Baka natatakot po kayo na baka may mangyari sa inyo, sa akin nyo po dalhin. At ako po ang bahala sa mga larawan at rebultong iyan. Alam niyo po ba bakit? Meron pong sumpa kapag hanggang ngayon ay meron pa rin po tayo mga larawan, mga rebulto sa ating bahay. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ano sabi niya doon sa aklat ng Exodus? Huwag kayong magkakaroon ng kahit anong uri ng larawan, rebulto na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng dagat. Ibig sabihin, ibon, tao, puno, isda, na meron kayong mga rebulto na niluluhuran ninyo, nilalagyan niyo pa ninyo ng bulaklak, inaalayan niyo pa ng pagkain, hindi nalulugod ang Diyos. Hello? Meron pa po ba kayong mga rebulto, mga kapatid? Meron pa po ba? Kung meron pa, isuko nyo na po yan sa Panginoon. Ang pagpapala at biyaya ay hindi po dadaloy tuloy-tuloy habang meron po tayo mga ganyan sa ating bahay, sapagkat yan po ay kinamumuhian ng Diyos. Sa aklat po ng Isaiah chapter 44, sabi ng Diyos, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto. Sabi ng Diyos, sa aklat po ng Isaiah, ulitin ko po, walang kwentang tao ang lahat ng gumagawa ng rebulto. Kung yung mga umuukit na mga rebultong ito ay walang kwentang tao sa harapan ng Diyos, how much more yung mga taong nag-aali pa ng bulaklak. Mga taong lumuluhod pa at dumadalangin sa rebulto, ang matuwa ang Diyos. Amen. Kaya sabi ng Diyos, darating ang panahon na ako ay sasambahin
Ako ay tunay na sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito pong ginagawa nating ito, ang tunay pong hinahanap ng Diyos na pagsamba. Kaya mapapansin niyo po, sa ating pong church, wala kayong makikita na kahit isang maliit na larawan, kahit isang maliit na ribulto, sapagkat yan po ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Po pwede, cross, simbolo ng kamatayan ng ating Panginoon. Hindi po masama yon. Ang cross na kung saan napako ang ating Panginoon ay nagpapaalala ng pag-ibig at kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Po pwede po yung cross. Pwede yung cross na meron pong nakasabit na tao, tanggalin nyo na po yun, mga kapatid. Cross na walang nakasabit na tao, po pwede. Pero kapag meron na pong nakasabit na tao yung cross nyo, hindi na po yun kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Maliwanag po mga kapatid. Nagkakaintindihan po tayo mga kapatid. Hallelujah, para dumaloy ang highly favor mula sa church na ito, dadaloy sa inyong mga pamilya. Yung pong sinasabi ko po sa inyo ay simulan na po ninyo sapagkat hindi kayo magsisisi. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay dadaloy sa inyong mga buhay. Amen! Hallelujah! Praise God! Ano naman ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos? Ano naman ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos? Sa Roma chapter 12 verse 1, ito po ang sabi. Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano po yung karapat-dapat na pagsamba sa Diyos? Hawakan niyo po yung inyong dibdib. Ito po ang ating mga sarili. Ang nais ng Panginoon na ating i-offer sa Kanya bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Kapatid, hindi nalulugod ang Diyos na yung damdamin na ito ay madumi, maraming galit, maraming hinanakit, na patuloy tayong nagwo-worship sa Diyos. Kapag nakita ng Diyos ang ating puso at damdamin ay maraming galit, maraming hinanakit, maraming regrets, maraming anger, hindi ito nagiging karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ang nais ng Panginoon, isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos ang ating pong mga sarili. Kapag tayo po ay nagsimula ng sumasamba sa Diyos, na meron na pong malinis na puso, mapagpatawad na puso at damdamin, mapagpakumbabang isip at damdamin, masunuring puso at damdamin, at malinis na pamumuhay, ito po ang nais ng Lord na kalugod-lugod, na katawang sumasamba sa Diyos. Church, dadaloy po ang pinakamataas na pabor sa ating mga buhay. Mangyayari po ang mga panalangin ng inyong pastor sa inyong mga buhay, sa inyong mga pamilya, kapag lahat po ng hadlang sa ating buhay, ito po ay na-set aside na natin, nalinis na po natin. Mga kapatid, linisin po natin ang ating mga puso, ang ating mga damdamin. Mamuhay po tayo ng malinis at matuwid sa harapan ng Diyos, sapagkat ito po ang tunay na pagsamba na nakalulugod sa Kanyang harapan. At kapag nakita ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay may malinis na pamumuhay, malinis na kaisipan, malinis na mga labi, malinis na puso,
titiyain ko po sa inyo, ang Diyos ay gagalaw at kikilos sa bawat isa po sa atin. Niniwala po ba kayo mga kapatid? Kaya mga kapatid, magpasimula po tayo na ang ating mga sarili ay maging handog na buhay, kalugod-lugod at banal sa Kanyang harapan upang patuloy po nating maranasan ang galaw at pagkilos ng Diyos. Last point. Bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? Do you love me? Iniibig niyo ba ako? Ang meron po palang karapatan na tumawag ng Panginoon, Panginoon, sa ating Panginoon Jesucristo ay ang mga tunay na mga tao, babae at lalaki na totoong nagmamahal sa ating Panginoon. Sabi po niya sa kanyang salita in the book of Luke, chapter 10, verse 27, He answered, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. Makikita po natin mga kapatid, kung papaano po nating mamahalin ang Panginoon sa ating buhay. Ang nais ng Panginoon, ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Complete package ang hinahanap ng Diyos. Kaluluwa, lakas, puso, isip, dapat nakakonsentrate sa ating Panginoon. At siya lang talaga ang ating first priority. Kaya lang tayo magiging may karapatan na tumawag ng Panginoon, Panginoon. At kapag ito po ay nakita ng Diyos sa atin, na iniibig natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, ito po ang pasimula na mararanasan po natin ang pagsama at pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Sino-sino ang tunay na umiibig sa Diyos? Alamin po natin, sino-sino ang mga tunay na umiibig sa Diyos? Sabi po ng John 14 verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at lubusang magpapakilala sa Kanya. Ang tunay po palang umiibig sa Panginoon ay yung tumatanggap sa Kanyang mga utos. At pagkatapos tanggapin ang utos o salita ng Diyos, ito'y Kanyang tinutupad o ipinamumuhay. Ito ang tunay na nagmamahal at umiibig sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag napakinggan po natin ang salita ng Diyos, tanggapin po natin. Huwag po tayong ma-open, huwag tayong masasaktan, huwag tayong mag-iisip ng kahit ano, basta ang salita ng Diyos ay ipinapangaral at ito'y salita ng Panginoon, ipinapahayag sa atin, tanggapin natin ng may kagalakan. Masakit man ito, na-open man tayo, nasasaktan man tayo, sapagkat ang Panginoon ang may sabi sa aklat ng Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilay talin. Ito'y tumatagos, bumabaon sa ating puso, sa kasukasuan, sa utak, sa buto, at nakatataho sa mga iniisip at binabalak ng tao. Ganon ka-powerful ang Word of God kapag ito'y napapakinggan natin. Masakit, humihiwa, sumusugat. Pero kapag tinanggap natin, sinunod natin, bumabago ng buhay. Amen? Kaya po maraming Kristiyano ayaw mabago. Kasi pag nasaktan ng Word of God, ini-ignore ang Word of God. Ang mga tunay po na mananampalataya ay ang mga Kristiyanong kahit masakit ang salita ng Diyos, inaangkin
yung salita ng Diyos na yun ay para sa Kanya at iti Kanyang sinusunod at ipinamumuhay. At yun po pala ang tunay na nagmamahal at umiibig sa ating Panginoon. Ano ang dapat gawin ng bawat isang tumatawag sa Diyos? Ano ang dapat gawin ng bawat isang tumatawag sa Diyos? 2 Timothy chapter 2 verse 19. Ngunit matibay ang pundasyon itinatag ng Diyos. At dooy nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. At ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Church, ito ang nais ng Panginoon. Layuan po natin ang lahat ng uri ng kasalanan sa mundong ito. Layuan po natin ang mga taong bad influence sa ating mga buhay. Layuan po natin ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng kasalanan. Sapagkat ang mga taong lumalayo sa kasalanan at sa kasamaan, ito ang mga taong may karapatang tumawag ng Panginoon, Panginoon sa ating Panginoong Hesus.